Hello, good morning po. Welcome po muli sa panibago nating vlog. This time po pag-uusapan natin about sa marketing. So pagka negosyong pag-uusapan, napaka-importante ng marketing. Bago tayo magsimula, gaya ng dati, pwedeng paki-like, share and comment sa ating vlog, and sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at ngayon pa lang nakakapanood ng aking vlog, at kung gusto niyo mga ganitong klase ng topic, baka pa pwedeng paki-subscribe na itong ating channel at click na rin ang notification bell. Pag-uusapan natin ngayon ang about sa marketing. Pagdating sa negosyo, kagaya ko, meron tayong tables and chairs na negosyo. Meron din akong event space na business. May tindahan din ako. Pero syempre, napopokus tayo sa vlog na ito doon sa tables and chairs. Kahit ano pa mang negosyo, ang meron kayo, napakalaki ng papel ng marketing. Kahit meron kang kapital, meron kang malaking puhunan, marami kang products or marami kang unit, kahit na mahusay ang service mo, kahit na alam mo yung target market, kahit na okay naman yung karakter mo sa pagdadala ng business. So lahat ng yan mababaliwala kapag ka sumablay ka sa marketing. Sa mga negosyo na traditional at sa mga galawang traditional din, merong mga ginagawa ang iba sa marketing. Nandyan yung nagpapagawa ng leaflets, nagpapagawa ng tarpaulin, meron pang iba calling card, merong iba naman through connection, yung mga kakilala, nire-refer yung kung ano man yung negosyo mo. Ay, mare, baka po pwedeng pagka meron kang alam na ganito, baka po pwedeng i-refer mo naman yung negosyo ko o i-refer mo naman yung product ko, di ba? So yan, mga connection yan. So, yan yung mga pamamaraan ng pagmamarket ng ating negosyo. Sa ngayon, sa makabagong era natin, merong mga pamamaraan na talagang napaka-effective at saka hindi masyadong magastos yung online. Basta importante meron kang load, may laptop ka, may computer ka, o kaya may cellphone ka, pwede siya. May data, importante yun, may internet ka. Ang kagandahan kasi sa online, hindi ganun kalaki yung gastos, pero ang dami mo nang pwedeng maabot. Marami nang pwedeng makaalam, maraming pwedeng makapag-inquire sa'yo. Ngayon, napakaganda na gamit ang online, ang internet. Ang problema lang, kapag may online na, doon pa rin tayo sumasablay. May online, pero halimbawa na ang focus mo lang ay sa mga friends mo, sa wall mo lang, nagpo-post ka sa wall mo, okay naman yon. Pero ang problem kapag doon ka lang nakabase sa wall mo lang, kung ilan lang yung friends mo, yun lang yung pwedeng makakita. Or kahit yung ibang mga friends mo, hindi nakikita yun. Baga wala kayong reaction sa mga posting or sa Facebook. Pagka ganun, hindi ginagawa ng Facebook na ipinapakita yung mga posting mo. Kasi iniwalay ni Facebook yun, yung about sa negosyo at sa pakikipagkaibigan, magkakaiba yon. Kaya kailangan may attachment din kung halimbawa na nagpo-post kayo sa wall ninyo, sa Facebook, halimbawa nag-react ka doon sa mga friends mo, pinapakita yung mga posting mo noon. Kaya maganda din yun nung nailalike natin yung mga post nila, lalo na kung okay naman yung mga posting nila, ilalike mo yung mga para lahat sila pwedeng makakita ng pinopost mo sa wall. Pero sabi ko nga, hindi sapat ang wall kasi ang wall natin, limitado lang yung mga friends natin. So, ilan lang yon. Halimbawa, ang friends mo ay 1,000, ang friends mo ay 5,000, pinaka-limit yon. Kasi siyempre, alam naman natin hanggang 5,000 lang ang friends sa Facebook. Limitado yung makakakita ng business mo. Kaya, importante din na gumagamit kayo ng ibang mga sites, gumagamit kayo ng mga groups. O pwede kayong pumasok sa mga groups sa marketplace. So alam naman natin sa marketplace, ang daming tao dyan. Sa mga groups, napakaraming tao dyan. Kaya titingnan nyo yung mga groups na related dun sa negosyo, na kung ano man yung negosyo na meron ka. Hindi na po pwede na pumasok ka sa iba't ibang mga groups na hindi naman related doon, kasi ibablock ka nila, ibaban ka ng group na yon.
Kailangan related din siya. Pagka yung mga yan, ginamit natin yan, mas nagiging makabuluhan yung marketing natin, marketing strategy natin. Mas makikilala, mas madaling makita yung negosyo mo. Lalo na ngayon, mga kabaslag, ito yung panahon na matumal, January. Pero nung nakaraang January, hindi naman ganun katumal yung ano ko. Pero ngayon, naging matumal siya. Nagkakaroon ako ng time ngayon mag-vlog. Pagka ganon, dumating sa point na matumal, doon natin mas lalong galingan ang pagmamarketing. Kaya importante sa marketing na yung bilis ng service natin, kahit na sabihin mong online yan, kailangan mabilis tayo dyan. Hindi po pwede na pagka may nag-i-inquire sa atin, ang bagal natin sumagot or matagal bago sumagot. Kapag ka ganun, lumilipat ang iba dun sa ibang mga kaparehas natin ng negosyo. Dun sila bumibili or dun sila nagre-renta ng product natin, ng unit natin, sa mabilis sumagot. Mabilis yung service. Same lang din yan sa mga traditional na negosyo. Yung halimbawa may tindahan. Imaginein mo na lang kung ikaw yung tipong customer na lalapit ka o bibili ka sa isang tindahan, tapos ang dami ninyong mga nakapila, tapos sobrang tagal, sobrang bagal nung tindero o tindera. Anong mangyayari nun? Yung mga ibang mga customer sa halip na maghihintay doon, lilipat ng ibang tindahan. So same din sa negosyo natin, hindi lang tayo ang merong ganitong klase ng negosyo, marami ding iba. So kapag mabilis sila, posible na doon sila bumili ng products or doon sila magrenta ng mga unit mo na pinaparent mo kung ikaw ay rental business. Kaya napaka-importante ng serbisyo, yung mabilis. Meron bang ibang mga technique dyan para yung inyong pag-promote, yung marketing ninyo online ay magiging mabilis? Halimbawa kayo, may trabaho kayo, tapos sobrang busy ninyo sa ginagawa ninyo, sa trabaho ninyo, o kung ano man yung pinagkakaabalahan ninyo, meron pa kayong ibang pinagkakaabalahan bukod sa negosyo ninyo. Minsan hindi nyo maatupag ang online, hindi nyo maatupag yung inyong cellphone, yung inyong laptop. O pwede rin kayo mag-hire ng mga pamangkin ninyo, wala namang ginagawa, bayaran, bigyan mo lang, kahit paano, abutin mo lang ng pambaon, nag-aaral yan. Yung mga bakanting time nila, diba, lalo na kung ilang ba pamangkin mo. Pagka yan nabibigyan mo, ganado din yan na sumagot sa mga inquiries at saka lagi nyo lang sila naturuan na kailangan mabilis silang sumagot. Kailangan yung service maayos. So kapag ganon, hindi nababakante yung inyong mga page man yan o marketplace o kung meron man kayong website, hindi nababakante siya na lagi talagang merong tao. Meron siyang tao nag-aasikaso nun. Maraming pamamaraan sa social media, napakarami. Meron tayong Instagram, merong TikTok, di ba? Madaming application na pwede nating gamitin para yung ating negosyo ay makilala talaga sa pamamagitan ng pagmamarket gamit ang iba't ibang social media platform. Ganun ka-importante ang marketing. Sabi nga, kahit gaano kadami pa ang unit at products mo, kahit gaano kalaki pa yung pera mo, kung diyan ka sasablay sa marketing, talagang pwede kang malugi o pwede talagang bumagsak ang negosyo kapag diyan ka sumablay sa marketing. Alam naman natin na sa marketing ang pera. Kasi anong silbi nung dami ng unit mo? Anong silbi ng dami ng products mo kung wala namang bibili? Wala namang customer. Eh di wala. Lugi. Kaya kailangan pagalingan pagdating sa marketing. Sana may natutunan kayo. Thank you po ng marami sa panonood. Shout out po sa lahat ng mga viewers natin dyan, sa mga subscribers natin dyan. Shout out kay Marvin Manaog. Lagi nagko-comment sa atin yan. Shout out din kay King and Rai Adventures. Shout out kay Nerissa Bermas sa Mindanao, nasa Mindanao ngayon. Ayan. Shout out kay user QE3. Sino pa ba? Ayan. Sa mga hindi pa nababanggit, siguro sa mga susunod na tayo mag-shout out. Ayun, thank you ng marami po.